Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pero ito ang panawagan ng Diyos na mahalin at ipanalangin natin ang mga taong nakasakit sa atin o nasakta natin. Buksan ang ating puso doon sa mga taong minsan nakarehas ang galit. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Maging sino ka man. Mga kapatid, ito pong pamagat natin ngayon sa linggong ito, the 7th Sunday in Ordinary Time. Maging sino ka man. Napaka-popular po itong awiting ito dahil yun nga, ito ay talagang pinapopularize ni Sharon Cunita, maging sino ka man. At nakikita natin dito sa pamagat na ito, maging sino ka man, dahil ito ay napaka-appropriate sa ating Ebanghelyo ngayon, sa linggong ito. No, na para bagang sinasabi pa sa unang bahagi ng Ebanghelyo, mahalin mo ang iyong kaaway. Napakahirap yun. At ito ang paglanilayan man ng mga kapatid, maging sino ka man. At bago ang lahat, walang sawang papasalamat sa inyong lahat na walang sawang nagsubaybay, walang sawang naging bahagi at nagbabahagi, nagla-like, nagkokomento sa Music of the Gospel Sunday Reflection. At mga kapatid, mabuhay. At tayo din po ay nagpapasalamat ngayon sa linggong ito dahil sa tuwing kinakausap ko ang ating magiging panauhin ngayon sa 7th Sunday in Ordinary Time, hindi po talaga nagdadalawang isip. Nandyan yung pagbubukas sa kanyang kalooban para maging kabahagi ng ating social evangelization. Sa linggong ito, wala pong iba kundi si Father Joel, ang aming liaison officer, talagang for how many years na pinagkatiwalaan ng aming Asia Pacific Province na talagang siyang namamahala doon sa mga dokumento ng ating mga seminarians, mga pari na nandito ngayon sa Pilipinas sa kanyang expertise. At di lang man yan, kundi siya din po ay nagtuturo ngayon sa Centro Escolar University at nagdo-doctorate, soon to be a doctor. No? Talagang napaka-mapalad natin na samahan tayo ng ating kapatid na si Reverend Father Joel Zuniga. Dito ngayon sa pagnilay-nilay, sa pagbabagian sa maging sino ka man in this 7th Sunday in Ordinary Time. Father Joel, welcome po sa ating Music of the Gospel Sunday Reflection. Isang karangalan ko din po again na makasama muli kayo sa Music of the Gospel of Father Lily. Ilang beses na rin akong nakita dito sa kanyang vlogs na kung saan nagbabahagi ng salita ng Diyos. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pakikisama, pakikinig, at higit sa lahat kung paano isinasabay ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Music of the Gospel. Yeah, salamat Father Joel sa talagang palaging bukas sa iyong puso para magbabahagi sa ating mga kapatid natin sa social media, mga nanonood, mga followers natin. At alam ko po na sila din po ay nagbabahagi dito sa kanilang mga kapatid nila, lalong-lalo na dito ngayon sa Ebanghelyo natin, sa linggong ito, the 7th Sunday in Ordinary Time, dahil napaka-challenging po ito, Father Joel. Yes. Yun nga, ang ating pamagat ngayon sa linggong ito ay maging sino ka man, kahit sino man tayo, kahit ilan mang bisis tayo nagkakasala at tumatalikod sa Panginoong Diyos, dahil mga anak tayo ng Panginoong Diyos, bilang anak tayo ng Panginoong Diyos, hindi bali na kung ilang bisis tayo nagkakasala, ang importante na mapapadaman niya ang kanyang pagmamahal, habag at awa. So, ang Ebanghelyo natin sa ikapitong linggo sa karaniwang panahon ay isang hamon para sa ating lahat. Dahil sa Ebanghelyo, napakinggan natin kung paano natin magbigay ng kapatawaran sa mga taong nagkasakit sa atin. Tayo bilang isang tao, nandun ang ating revenge kapag tayo'y nagkakasala, kapag tayo nagkaroon ng kamalian sa mga taong nasakta natin.
Ngunit ang panawagan sa atin ng ating Panginoon sa araw na ito ay panawagan na kung saan dapat nating sundin ang kanyang utos. Utos na kung saan kailangan nating mag-ibigan. Although it is difficult also to apply this in our daily life, to love those who are persecuted us. Pero ito ang panawagan ng Diyos na mahalin at ipanalangin natin ang mga taong nakasakit sa atin o nasaktan natin. Siguro isang hamon din ito para sa atin kung paano natin buksan ang ating puso doon sa mga taong minsan nakarehas ang galit, hinanakit, na kailangan natin buksan ang ating puso sa pagpapatawad, buksan natin ang ating puso sa mga taong may nakaraan. Yeah, tama ka dyan, Father Yes. Joel. Talagang ito tayo tumpak na tumpak talaga sa hamon sa ating kasalukuyang panahon. Yung sinasabi mo nga, yung pag nasasaktan tayo, na kaagad nagkaroon tayo ng katumbas doon sa mga taong nagkakasakit sa atin. Parang vengeance, i-reciprocate natin yung kanilang mga ginagawa sa atin. At alam mo, Father Joel, no, yung salitang reciprocity, no, katumbasan, no, sa Tagalog, sa wikang Pilipino, katumbasan. At bigyan natin ito ng tatlong libelo at sa ating pagnilay-nilay itong salitang itong reciprocity o katumbasan. Ang unang libelo dito, Father Joel, ay yung sinasabi na isang philosopher ni si Father Mercado, isang SBD, na sabi niya na tayo ng tao ay pinakamagandang hayop sa balat ng lupa, pero hayop pa rin. Bakit mo nasasabi niya ito? Dahil yun nga, sinasabi mo, pag kumakagat tayo, na hindi natin pinagnilay-nilayan na hindi pa lang yung sinasadya, baka wala ang intention yung tao ngayon na gayon ang gagawin sa atin, ngunit dahil nasasaktan makagat tayo, gaya ng isang ahas, no? Kagaya ng isang ahas, pag naapakan natin yung buntot ng ahas o napalapit tayo sa kanya, kumakagat yan. Dahil yun ang nature ng ahas. Ngunit again, minsan ganito tayo. Naging ahas din tayo. Yun nga sinasabing, napakaganda tayo sa balat ng hayop, sa balat ng lupa at hayop pa rin dahil yung sa ating attitude natin. Tama po yan. Minsan, kapag tayo nasaktan, automatic mag-revenge tayo. Father, pag may nakasakit sa atin, may iniisip tayong mga bagay na ikasasama din nila. Yeah, So, parang ganun din sa hayop, pero may malalim na kahulugan. May malalim na kahulugan. At alam mo, Father Joel, kasi yung reciprocity kasi ay sa give and take exchange. Okay. No? Pag ikaw ay nagbibigay ngayon, yung isang binibigyan mo, tinatanggap nyo at magbibigay uli. No, katumbas doon sa binibigay mo. Reciprocity, kung nakakasakit ka man, pag ipahayag natin doon sa negative na aspito sa reciprocity, kung nasasaktan mo ako, sasaktan din kita. Yes. Noon, ito bagang nangyari sa atin, Father, na sa Mindanao baga, yung may mga clan na ubusang lahi talaga, no? Kung pinapatay mo yung isang membro ng aming clan, ng aming pamilya, manlagot ka kagad. Uubusin namin din yung lahi ninyo, no? Talagang nandoon yung pagiging ahas natin, yung pagiging hayop natin, yung pagiging aso natin. Kahit pa man, baga, pag tayo ng may-ari ng aso, pag naapakan natin, nabigla yung aso, talagang kumakagat din. Dahil yun ang instinct ng aso. Ang tanong dito kasi, Padre Joel, na tayo ba ay talagang ginawa baga tayo ng Panginoong Diyos na isang hayop? Di ba? Ang tanong dito dahil tayo ay likha ng Diyos sa kanyang kawangis at larawan. No, pag kawangis tayo at larawan ng Diyos, nandyan ini-equipan tayo ng mga biyaya, ng mga qualities para malampasan natin, malabanan natin yung sinasabing animal instinct natin. Na hindi tayo kagaya ng hayop na hindi man marunong magnilay-nilay ang hayop. Pag nasasaktan ng hayop, hindi man yun pupunta sa chapel o sa isang lugar na, magnilay-nilay muna ako. Ngunit tayong tao, binibigyan tayo ng katalinuhan ng Diyos, karunungan ng Diyos, binigyan tayo ng puso ng Diyos para gagamitin ito sa pagnilay-nilay. O ba kaya may mga taong ginagamit na instrumento ng Diyos para ipamulat sa atin, sandali muna, makinig ka muna sa akin, no? Pagnilay-nilayan mo muna, no? At bago ka gumawa ng hakbang na ikakasama sa iyong kapwa. Pangalawa nating
bigyan ng pansin dito sa reciprocity na ito. Palawang hakbang dito, parang umaangat tayo. Yung sinasabi din po ng mga Pilipino na utang na loob. No? San nasa likas pa rin natin yan bilang isang Pilipino ang Oo. utang na loob. Alam mo, napakaganda dito, Father Joel, dahil mag-election tayo. No? Yes, it's very timely. Every timely. Tinitingnan natin na to na utang na loob. Wala man talagang problema. Napaka-positibo din tong utang na loob kung talaga, Father Joel. Kasi, yun nga, tumatanaw tayo ng utang na loob. Yun bagang Eucharistia. No, the Eucharist is a thanksgiving in Greek. So, ibig sabihin na thanksgiving, nireciprocate natin na ito ay talagang napakadaming biyay na pinagkaloob sa akin ng Diyos. At pupunta ako doon, pinapasalamatan ko, reciprocate ko ang Diyos sa pamagitan ng papasalamat. Ngunit, may negatibong aspito din po dito sa utang na loob. Yun nga sa mga politician natin, no? Alam natin na siya ay yung kanyang magawain na hindi man maganda, napakinggan natin at sinusuri natin na hindi talaga karapat-dapat. Ngunit dahil sa utang na loob na ito, pinipili pa rin natin. Kahit alam nating nakakasama na ito, pinipili pa rin natin. So, ano ang naging consequence dito sa ating bayan, sa ating bansang Pilipinas? Sometimes we tolerate that one, Father. So, that kind of attitude na minsan, dahil sa utang na loob, wala na tayong ibang magagawa kundi siyempre sumunod tayo at ipakita. Pero siguro we have to analyze also. Yeah. We have to analyze sa aspetong ganito na bilang isang anak ng Diyos, we know already the right and wrong. Di ba? Tama ka dyan, Padre. Napakaganda yung salita mo. Analyze. Dahil binibigyan nga tayo ng karunungan ng Diyos. Yes, No? exactly. We are created the image and likeness of God. Nandyan sa atin yung karunungan para i-analyze natin yung mga bagay na yon. Yes, tama na tinutulungan tayo, may utang na loob tayo. Ngunit, again, titingnan mo natin in wider perspective, ano bang magdulot dito pag ibubuto ko yung taong ito na nakikita ko na hindi man talaga maganda ang kanyang maginagawa. Pipiliin ko ba yung utang na loob ko or titignan ko in a wider perspective, ito ay para sa aking bayan, ito ay para sa karangalan o kakaunlad ng aking bayan, pipiliin ko po yung talagang karapat-dapat. Kahit man ako ay hindi binibigyan yung politician na yun, yung taong yun, pero pinipili ko para sa aking mga kapatid. We have the saying that the election sacred. Oo. We have to bigyan natin ng katarungan, Oo. ang pagpili para mas lalo natin maipakita ang ating pagiging isang tapat na Pilipino at yung mga taong maglilingkod talaga sa bayan. Yun nga. Again, na-impress ako nung sinasabi mo na yung mga boto natin ay napaka-secret mo talaga. No? Napaka-secret. Ibig sabihin, malaya ka na bubuto. Ngunit yung kalayaan mo, gamitin mo rin yung katalinuhan mo kung sino yung ibubuto na malaya ka na ito ang tama. Ang kalayaan natin ay tungo sa kabutihan. Hindi yung nakakasama. Kaundan ng ating Kakaundan ng ating bansa. bansa. At napakaganda po itong pangalawa, Padre John, ng utang na loob. Dahil minsan din baga, pag-ihambing natin ito sa pamilya din ba, di ba? Tabi-tabi lamang na pagminsan, may mga kapamilya tayo din na alam natin yung kanyang maginagawa. For example, no? Alam natin na nagbibinta ito ng drugs. Ngunit dahil kapamilya natin, ayaw natin na mapahamak yung taong iyon. At kung tinitingnan natin, pinapahamak na natin eh. Pinapahamak na natin yung taong iyon eh. Diba? Dahil yun nga, sana i-report natin yun para hindi lalala yung kanyang kalagayan, no? I-report natin sa proper authority na para matugunan yung kanyang baka in a first step pa kaya pakikiusapan ng proper authority na wag mong itutuloy itong mangyayari sa iyo kung itutuloy mo ito at nakakasama ito sa ating mga kabataan, nakakasira ito sa ating lipunan. So yun sana, no? At ito din po ay talagang yung reciprocity dito,
yung tamang pagnilay-nilay natin para yung pagtugon natin ay talagang accordingly, no? At ito yung pangatlo, Padre, na nais natin bibigyan. Ito napakaganda. Itong sinasabi nating reciprocity, giving without expecting in return. No? Di ba? Giving without expecting in return. Na ito yung ating music of the gospel song, Maging Sino Ka Man. Huwag kang mag-isip ng ano paman, mga paliwanag mo'y kinakailangan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Na akala natin, sa pag-level up dito, ito yung punto ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Yung mahalin mo ang iyong kaaway, ipagdasal mo yung mga taong nakakagawa sa iyo ng hindi maganda, no? At hindi po ito madali. Ito yung napaka-challenging po talaga, Father Joel. Ang pagpapatawad ay kailangan natin ng proseso. A process na kung saan tanggapin natin ang biyaya ng Diyos na magbibigay sa atin ng lakas ng loob kung paano natin ipakita ang ating pagpapatawad sa taong mga nakasakit sa atin. Kahit mahirap ito, ngunit sa tulong ng grasya at biyaya ng Diyos, magagampanan natin ito at higit sa lahat, maipapakita natin ito sa tulong ng grasya ng Diyos. Alam mo, Father Joel, minimension mo yung grace or gracia. Dahil ang word na reciprocity sa Greek ay grace, no? It's a grace na talagang sabi nga ni Saint Augustine, everything is grace, no? Everything is grace. So lahat ay biyaya. At napakaganda dahil yun nga, in the third level of reciprocity, akala kasi natin pag tayo nagpapatawad, Father Joel, may mawawala sa atin. Yes, opo. Akala natin pag tayo nagpapatawad, tayo lumalapit para makipag-reconcile. Akala natin inaapakan yung karapatan natin. Ngunit hindi. Hindi. Dahil yung the best example dito, yung si John Paul II, ano? Nung may isang tao na nag-a-attempt na papatayin siya, assassination, no? Yes. At yun nga, nahuli itong taong ito at of course, nakakulong, no? Ngunit ang ginagawa ni ating Pope John Paul Emeritus, Saint John Paul II, at ang ginagawa niya ngayon, yes, alam ko po na bilang isang tao, ang instinct doon nandiyan yung galit. Bakit kaya? Bakit ganito ang ginagawa? Napakasama naman itong taong ito. Ngunit, nilabanan, nilampasan. He goes beyond. Yes. He goes beyond the animal instinct na utang na loob. Pinuntahan niya ngayon yung taong bumaril siya, nag-assassinate sa kanya. No? Pinuntahan niya at alam niyo, pinapatawad niya ngayon. Napakaganda yun, ano? Na nandoon yung samang loob mo, siguro na yung galit. No? Pero yung nag-step forward ka para puntahan yung isang taong kahit man nagkakasala siya, kahit pa hindi siya karapat-dapat sa'yo. Pero napakasarap, Father Joel, na yung isang tao na-realize niya na, sorry. At yung taong yun ay nagbago. Yes. Yun ang maganda sa mga taong nagbibigay ng kapatawaran dahil nagkakaroon ng pagbabago ang isang tao. At mas lalo nilang napapalalim ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Wow. And that's the one that we are telling here, maging sino ka man, di ba? Oo. Tingnan mo yung when Pope John Paul II, Saint, pinuntahan niya, tapos binigay sa kanya ang kapatawaran. Alam, ito yung Father Joel, if reciprocity is grace, yung sinasabi mong napapalalim ang yung kalooban mo, no? Pag-unawa mo sa mga sitwasyon at umaapaw yung mga biyaya sa'yo, at ito yung reciprocity.
Akala natin wala tayong napapala pag nagpapatawad tayo. Ngunit yung peace of mind, peace of heart, at yung mga biyaya ng Diyos na umaapaw sa atin, napakaganda. I think that is the result of giving us forgiveness sa mga taong nakasakit sa atin. Nandun yung peace of mind, sabi mo nga, Father. Tapos serenity of heart and tranquility of spirit in order for us to live in a quiet place and a place where we are contented, yung walang naapakan na tao, at masayang nakikipamuhay sa bawat isa. At hindi ko makakalimutan din po yung example dito, Father Joel, yung kay Cherry Pie Pikachu. Yes, Isang napaka-famous man talaga sa atin. Siguro walang hindi nakakilala, maliban lamang sa mga bata, ni Cherry Pie Pikachu na napakagaling na actress. Ngunit hindi lamang siya napakagaling na actress sa entablado, kundi napakagaling din yung puso niya. Dahil yun nga, yung minumorder yung kanyang nanay. Napakahirap yun, no? Minumorder yung nanay mo, no? Talagang nandoon yung pagiging human instinct niya, yung animal instinct niya, gumuho sa kanya ang langit. Natabunan siya ng madilim na alapaap na pag ikaw nandiyan sa sitwasyon, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Gusto mo rin nagkaroon ng vengeance. No? Imagine nanay mo, napakamahal mo. Nandoon yung talagang sobrang galit niya. At yung nahuli nga yung taong yun. At ang napaka-challenging dito dahil si Cherry Pie Pikachu ay nagbubuluntir. Ito isang prison ministry volunteer ito. At ngayon, dahil prison ministry volunteer siya, nati-challenge siya. Yung mga nakukulong nung una, yung mga nandiyan sa kulungan, dinadalaw ko, pinakausap ko sila. Nag-evangelize ako sa kanila sa salita ng Diyos. Ngayon, na yung nakukulong na yon, yung kriminal na yon, siya ngayon ang nagpatay, nagmumorder sa aking nanay. Anong gagawin ko? Napakalaking struggle ni Cherry Pie Pikachu ito. Ngunit Father Joel, talagang she moves forward. At nagbili nga siya ng mga grocery na bundle of joy, no? Para dadalhin niya doon sa nakakulong na ang nag-murder sa kanyang nanay. At yung nandoon na, hindi pa rin niya, parang ang hirap umakbang para lapitan yung isang taong yun. Kasi nandoon yung gagawin, again yung lapitan niya na ito at hinahang niya. Tumutulog yung sobrang luha ni Cherry Pie. Luha ng pagmamahal, luha ng kapatawaran, at nandoon yung peace of mind niya. Yes. At yun ang nakapagbabago sa tao. Yun ang nakapagbukas sa isipan ng tao na kahit pa ako kriminal na, kahit ako ay nagkakasala niya, minumorder ko na yung nanay niya. Siya pa yung lumalapit sa akin. Siya pa yung nagpapatawad sa akin. Wow! Napakatindi. Oo. That is grace. That is grace. That is grace. That is reciprocity in the grace perspective. Yes. Oo. Kahit mahirap man gawin ito, pero kung nandun ang ating pusang loob na magbigay ng kapatawaran through the grace of God, magagampanan at makakamtan natin ito. Ito talaga din po yung sa awitin natin, Father Joel, maging sino ka man. Huwag kang mag-isip kung ano man ang nagagawa mo sa buhay, mga hindi mo nagagawa, ay yung magandang nagagawa mo sa buhay. Lahat naman tayo talaga ay may mga kasalanan. Hindi man talaga tayo karapat-dapat sa pagmamahal ng Diyos. But because of God's mercy, because of God's grace, sa pagmamahal ng Diyos, maging sino ka man. Diba? Yung bagang sa alibugang anak, yung alibugang anak ay matalikod na yung anak niya, ngunit yung nakita niya na bumalik yung kanyang anak. Tumatakbo siya. Napakasaya niya, tumatakbo. At sinalubong niya yung kanyang anak. At hindi na sinasabi, anak, wala kang karapatan na magbalik sa akin dito. Hindi niya pinaparusahan yung kanang anak. Sa halip, hinahang niya ito, pinaparamdam yung pagmamahal. At dahil sa, hindi lamang sapat yung pag-embrace sa kanya, kundi nagdiriwang dahil na fullness of joy. Nang ganun para noon, pag tayo nagpapatawad, akala natin naging miserable yung buhay natin.
Yun pala ang grace, yung Yes. the fullness of joy, yung totoong kaligayahan. Yes. Oo. Kasi minsan ang pagpapatawad, minsan naisip natin ang pagpapatawad ay minsan kawalan ng hustisya. Pero ang pagpapatawad ay isang pamamaraan na kung saan pinapalaya natin ang ating sarili. Wow. When we liberate ourselves, diyan natin naramdaman ang awa, habag at pagmamahal ng Diyos. At yan And extend it. Yan ang nakapagbabago sa tao. Yes, Brother Joel. exactly. Hindi yung punishment, Oo. hindi yung pagbigay ng fake news, hindi yung fake news, hindi yung pagpuputya, hindi pagmamahal. Hindi ibig sabihin na walang justice doon sa Yes, nangyayari, no? 'Di ba? Yung ang justice doon sa yung gustong pumatay kay Saint Paul II, no? Napukulong ba? Yun ang justice. Oo. Sa ni Cherry Pie Picachi, yung nag-murder sa kanyang nanay, doon po sa kulungan, yung justice na yun. Ngunit yung divine justice dito. Divine law. Divine law. Yes, that Oo. is the important thing na magkaroon tayo ng kapayapaan sa sarili Oo. natin. Kaya huwag nating hayaan ang galit ay nakarihas sa ating puso. Wow. Buksan natin ang ating puso sa pagmamahal, sa pagpapatawad, at buksan natin ang ating puso sa mga taong may nakaraan. Alam mo, Brother Joel, ang ganda ng sinasabi mo, huwag nating hayaan na yung mga puso na nakarihas. Kasi, alam mo, Brother Joel, pag tayo may galit, nakarihas yung mga puso natin. Saan ganyan yung Father? Hindi tayo naging malaya. Yes, exactly. Hindi tayo naging malaya doon. At, yun nga, ang naging miserable dito pag hindi tayo nagpapatawad, tayo lang. Sa ating mga followers of the music, the gospel, Sunday reflection, at yung mga estudyante mo, batiin mo rin. Okay, so maraming salamat once again, Father Lily, Oo. for inviting me once Yes. again in your Music of the Gospel. Ito po ay maganda at napakagandang subaybayan linggo-linggo dahil dito natin napapalalim ang ating pananalig sa Diyos. Sa mga manonood, sa laging nanonood, patuloy po kayong sumubaybay at sumuporta sa vlog ni Father Lily. At sa mga estudyante ko, sasabihin ko sa inyo yung vlog si Father Lily in order for you also to deepen your relationship with God, na ang pagpapalalim natin ng pagmamahal sa Diyos, pagpapalalim natin ng ating pananampalataya ay hindi lang natin na ipapakita sa pamamagitan ng pananalangin, kundi kung paano natin ito isagawa sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, sa ating kapwa, at higit sa lahat, kung paano natin ito ginagawa hindi lang sa ating tahanan, sa pamilya, o kaya sa ating pamayanan, para sa pagpapalalim ng ating Napaka-bless ko rin, Father pananampalataya. Joel, kasi sabi ko rin, maging sino man ako na ating magiging soon to be a doctor. Ating expert natin, si Father Joel. Again, maraming salamat, Father Joel, at maraming salamat sa inyo. Maging sino man tayo, nandiyan ang pagmamahal ng Diyos. The Music of the Gospel, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man.